Hello, isang mapagpalang panahon. Itong tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, aka Net Martial Arts. Sana po huwag niyong kaligtaan mag-like, share, subscribe po sa video natin upang masundan niyo susunod na kabanata na ibabahagi ninyo. So ito naman po ang baon sa mata sa bibig na kung saan mga kapatid, ang sangkap nito po ay ganoon din po. Orasyon ng Diyos Ama, orasyon ng Agila, orasyon ng verse 18, second 18, Haring Bakal at Kontrambos at ang kopya ng 24. At sa mga gusto pong makaalam kung anong mga sangkap nito, hindi po ito nawawalan ng mga orasyon at sangkap galing sa mugyan ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. At may tambaluling baging, tambaluling kahoy, lunas baging, lunas kahoy, at saka may dahon ng kabal, Santa Ana, Catalina, Igira at Kurutan, at saka libon na bagakay at iba pang sangkap na nakakatulong sa atin sa kargada. So halos na ipaliwanag ko na sa nagdaang vlog natin kasi ang sangkap ng baong sa mata, isang bibig at saka ating libon na halos magkaparehas lang. Mayroon ng kakaunting twist na hindi ko naman po pwedeng sabihin, no? So halos magkaparehas ang sangkap. So ang sasabihin ko na lang dito ay patungkol naman po sa nagiging karanasan ng tagapaglingkod ninyo sa baong ito at saka naging karanasan din ng mga tumangkilik ng gamit natin. So mga kapatid, nung nagdaang vlog ko, naalala nyo, nagsabi ako patungkol sa nakaranas ng mahigpitang laban doon sa Cotabato, sa Hulo, na kung saan hindi ko lang po pwede i-mention yung pangalan niya, pero nung pupunta siya dito is talagang maiyak-iyak siya dahil sa naging tested siya at hindi talaga pumuputok yung bala sa kanya. So ang dala niya noon ay libon at saka baong sa mata sa bibig na galing dito sa atin. At maliban doon, yung kapatid naman natin, si Justiri lang yung tawag ko sa kanya, ay nabahagian din natin ng baong sa mata sa bibig. Experience niya ay ang dami na. Naka-assign kasi sa Surigao. Halos hindi na niya maipaliwanag kung ano yung mga karanasan niya doon. Basta alam niya na pagdala niya ito, magaan ang katawan niya at mataas yung intuition niya at saka yung mental telepathy niya. Kasi pag alam niya na pag may gira o may kalaban, nararamdaman niya dahil may parang bumubulong sa kanya. Yun ang epekto ng gamit, no? So sa karanasan naman ng tagapaglingkod ninyo, ito po ang gamit na to sa baho sa matang bibig. Karanasan ko nito nung ako'y pinagtangkaan ng sarili kong kadugo, no? Hindi natin kasi alam yung mga isip ng tao. Ako'y sinaksak ng 4 na bisis dito mismo sa pamamahay ko, pero sa awa ng Panginoon, sa tulong nito ay hindi po tayo nasugatan at hindi din tayo natamaan. Alam niyo kung bakit? Iwan ko lang din doon sa kapangyayaring yun, mga kapatid. Dala na din po kasi na hindi tayo nagkakaroon ng pagkakasala at yung kasalanan na inisip ng sumaksak sa akin ay gawa-gawa lang ng kanyang mga kasama. Nangyari nung sinaksak ako, iwan ko lang. Nag-aaral ako ng martial arts pero hindi ko pa na subukan ang ganong klaseng laban. Bakit? Alam nyo? Siyempre, pag mahilig ako sa boxing, mahilig ako sa karate. Pag sabihin natin boxing, kahit pa may orasyon ka o wala, talagang mabilis ang kalaban mo o katunggali mo at malakas ang suntok, di ba? Kahit din sa boxing o di kaya sa karate, malakas ang sipa, mabilis ang maliksi ang kalaban mo kasi kapwa kayo ay may pinag-aralan. Pero nung sinaksak ako ng isa sa malapit sa buhay ko, pinagtaka ko noon kasi aminin ko sa inyo, lasing na lasing ako. 3 araw ang inuman namin. Yun pala, nakikipag-inuman siya sa akin kasi iba na pala yung plano niya. Alam niya kasi na hindi niya ako kaya harapin na hindi ako makainom. Kaya ang ginawa niya, linasing niya ako. 3 araw kami nagiinuman. Walang putol yun. Hanggang sa nakita niya nagsusuka na ako sa kalasingan. Hindi pa ako manggagamot noon na. Nung susuka na ako sa kalasingan, ang ginawa niya, kumuha siya ng flamingo. Yung flamingo, mga kapatid, is malaki pa sa kitchen knife. Para kung ang bulo ganito ka taas, yung flamingo naman ay parang ganyan. So para lang din siyang bulo. Sinaksak niya ako 4 na beses.
Sa awa ng Panginoon, parang habang nakayuko ako na nagsusuka ako dahil sa kalasingan, pero may biglang nagsabi na, "Kuy!" Parang ganyan. Tinawag yung pangalan ko, sabi, "Kuy!" Siyempre, nung sinabing ganun, parang ako nalimpungatan. Parang na, ano ako ba? Na bang, para akong nabigla na may tumawag sa pangalan ko. Pag, pag, pag nod ko ng ganyan, yun na, kutsilyo na, papunta sa akin. So, pinagtaka ko mga kapatid, gaya ng sinabi ko, sa karate, sa boxing, talagang pag ganyan, ay malakas ang suntok, mabilis, at saka maliksi ang galaw ng kalaban. Pero nung sinaksak ako ng pinsan ko, ipinagtaka ko is na nakikita ko lang yung kamay niya, nakikita ko yung kutsilyo, nakikita ko yung kamay niya na mahina lang papunta sa akin. Kaya ginawa ko, nagpaari lang din ako. Ginanyan ko lang, 4 na beses. Tapos, ang mahirap ulit, tumawa lang ako. Kasi, para sa akin, parang wala lang eh. Bakit? Kung nasa isipan ko, kung sasaksakin ako, bakit ganito lang kahina? Yun pala, epekto na pala yun ng kargada. Mahina na lang, ang hina tingnan pala ng galaw ng tao pag umanib na sa'yo ang kapangyarihan ng kargada. Yun ang kadahilanan. So, nung sinaksak ako, parang ganyan lang. Parang ako tumapik ng laruan. Parang ganyan lang. Pero nung dumistansya na yung pinsan ko kasi natakot na siya na hindi niya ako matamaan. Dumistansya siya. Doon na, sinabi ko, wag ka nang lumapit. Kasi umitim na yung paningin ko sa kanya. Sabi ko, wag ka nang lumapit. Kasi pag uulitin mo pa yon, oras mo na. Kaya ang ginawa, hindi na siya lumapit. Pero kahit ngayon, hindi ko talaga sukat akalain, no? Ganun pala ang epekto pag may gamit ka. Ang galaw o yung movement ng kalaban mo ay mahina. Kaya nga pala, hindi pinagtataka na pag mayroon kang malakas na kargada, tapos nakasakupa ka ng mga taong mahihina ang dala, makikita mo sila o makikita mo ang galaw nila. Kasi alamat pala ng kargada, pagtutulong at umanib na sa iyo yung mga bantay, ang galaw ng tao ay nakaparang slow motion lang. Yun po, karanasan ng tagapaglingkod niyo. Hindi ko po ipagmamalaki yan. Nung sinaksak ako, hindi ko din ginantihan yung pinsan ko kasi alam ko na wala akong kasalanan sa kanya at nalaman din niya yun na wala akong kasalanan sa kanya. Taghingi siya ng tawad, pero yun din, namatay siya pero hindi ko alam kung bakit. So, namatay siya sa ibang lugar, hindi siya dito sa amin. Punta siya sa ibang bansa at doon siya namatay. At yun ang pinaka sa experience ko sa buhay na pinagtangkaan ng buhay ko na mismo kong kadugo. Pero dahil malinis ang konsensya natin, hindi ko din siya kinalaban at nalaman din niya kalaunan na hindi talaga totoo yung ginawang kasalanan sa akin. Yan po ang karanasan ng tagapaglingkod niyo. Yan again. Baong isang mata sa bibig, malakas po ito sa pangpaswerte, malakas po sa depensa at panggamutan. So, marami ang bilang na po tayong natulungan ito. At nasa sa inyo kung kukuha kayo hindi. Pero mas mainam po kumuha kayo ng mga gamit sa mga taong may karanasan, sa mga taong alam ang mga formula kung paano gamitin, paano ritualan, paano konsagrahan, at paano basbasan ng maayos ang kargada para ito'y tutulong sa bawat tumangkilik, tutulong sa inyo. Again, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po mga kaibigan.